Ang Red Hair Pirates ay pinamumunuan ng kanilang chief na si Red Hair Shanks. At masasabi natin na hindi katulad ng ibang Yonko crew, ang Red Hair Pirates ay hindi natin nakikita na gumagawa ng gulo sa New World. Madalas lang natin na nakikita na nagpa-party ang grupo na to. Kahit saan parte ng mundo sila ipakita ni Oda. Pero kahit na madalas na nagpa-party-party lang ang Yonko crew na to, ay kapag nagkaroon ng mga seryosong pangyayari sa mundo na maaaring makaapekto sa balanse ng mundo, ay siguradong gagawa ng hakbang ang Red Hair Pirates para mapigilan to. Kapag may umatake naman sa kanila na maaaring maglagay sa kapamakan ng mga kakampi nila, ay hindi din magpapakita ng mercy ang Red Hair Pirates at tatapusin nila ang pirate life ng kalaban nila. Kaya ano ba talaga ang dahilan kung bakit napakalakas ng Red Hair Pirates? Una sa lahat, importanteng malaman nyo na ang Red Hair Pirates ay mayroon lang maliit na bilang ng crew. At ang lahat ng kanilang power ay nanggaling sa kanilang leader na si Shanks, ang kanyang first mate na si Ben Beckman, at sa kanilang 8 senior officer sa crew. Kahit na sila ang unang pinakilalang pirate crew sa series, ay hanggang ngayon, marami pa ring misteryo na hindi nasasagot tungkol sa grupo nila. At kakaunti pa lang ang alam natin tungkol sa kanila. Pero ang alam natin ay si Shanks at Ben Beckman ay masters ng haki, na kahit ang mga Marine Admirals ay pinipili na hindi lumaban sa kanila. Kaya ano ba ang nangyayari kapag nagseryoso ang Red Hair Pirates? Noong panahon na nalaman ni Shanks na gustong pumunta ni Kaido noon sa Marineford War, ay hinarang agad ni Shanks si Kaido para makumbinsi ito na huwag sumali sa Summit War sa Marineford. At pagkatapos ito, ang Red Hair Pirates ay nagpunta sa Marineford para pigilan ang nangyayaring gera doon. Ang isa pang maaaring dahilan para gumalaw ang Red Hair Pirates ay kapag may umatake sa kanila o sa mga taong pinoprotektahan nila. Ang nangyari kay Eustace Kid ay ang magandang example nito. Noong nakita ni Shanks na ang gagawing atake ni Kid ay papatay sa maraming kakampi ng Red Hair Pirates, ay nagseryoso agad si Shanks at mabilis na ginamit ang kanyang napakalakas na teknik na Divine Departure kay Kid na instantly tumalo sa Kid Pirates. Mayroon ding fleet members ang Red Hair crew, pero ang lahat ng to ay mga lubhang mahihina lang. At ang tanging dahilan kung bakit buhay pa din ang mga to ay dahil pinoprotektahan sila ni Shanks sa New World. Pero hindi katulad ni Big Mom na may kapalit ang protection, si Shanks ay pinoprotektahan ng mga members ng fleet niya nang walang kondisyon dahil tinuturing niya ang mga to bilang kaibigan nila. Konti lang ang alam natin tungkol sa mga teritoryo ng Red Hair Pirates sa New World. Pero sa mga dumaang chapters ay mukhang ang Land of the Giants Elbaf ang tinuturing nilang main territory nila. Kahit hindi pa natin alam, ang totoong goal ng Red Hair Pirates sa mundo ng One Piece ay sa dumaang chapter naman ay dineclare ni Shanks na sasali na din sila sa race sa pagkuha ng One Piece treasure. Kaya ang goal kaya ni Shanks ay maging Pirate King? Ilagay nyo na lang sa comment ang sagot nyo dito. Noong unang beses natin nakita ang Notorious Blackbeard Pirates sa series, ay mukha lang silang mga mahihinang normal pirates na nanggugulo. Pero sa pagtakbo ng story ay nakita natin kung gaano pala nakakatakot ang grupo na to. Kung ang Whitebeard Pirates ay mayroong 16 division commanders, ang Blackbeard Pirates naman ay mayroong 10 Titanic captains na mas nakakatakot pakinggan. Ang 4 sa Titanic captains ay ang original members ng Blackbeard Pirates na nakita natin noon sa Jaya. Ito ay sila Burgess, Van Ogre, Dokyo at Lafitte. Pero noong panahon na in-infiltrate nila ang Impel Down, ay na-recruit ni Blackbeard ang pinakamalakas na level 6 prisoner sa Impel Down. Sama na din ang former head jailer na si Shiryu of the Rain. Bukod pa dito ay may ginawa ang Blackbeard Pirates na wala pang nakakagawa sa history ng pirate world. Ito ay ang pagkakaroon nila ng member na former Marine Admiral na si Kuzan. At sa dumaang chapter ay na-confirm pa natin na si Kuzan pala ang 10th Titanic Captain ng Blackbeard Pirates. Ang bawat Titanic Captain ay may kanya-kanyang barko at nagkukuman din sila ng part ng crew. Si Blackbeard ay mayroon ding sariling barko na pinangalanan niyang Saber of Sebek, na malaking clue natin na mayroong connection si Blackbeard sa most notorious pirate noon na si Rusty Sebek na gustong maging king of the world. Pero sa ngayon ay hindi pa pinapakita sa atin ni Oda ang itsura ng Saber of Sebek ship. Kaya mapapaisip kayo kung ano ba talaga ang itsura nito. Si Blackbeard at ang mga crew nito ay ang masasabing pinakamalapit sa totoong behavior ng isang pirata. Katulad ng kanilang mga masasamang plano, ang pakikipaglaban ng hindi parehas, at sila din ang pinapakita ng mga nagpupunta sa mga isla para magnakaw at mag-terrorize ng mga walang laban na civilian. Pero kahit ganito ay nakita din naman natin sila na may magandang samahan sa grupo. Ito ay nung nakita natin silang nagiinuman at nagkikwentuhan ng sama-sama.
Ang dahilan kung bakit na-recognize ng mundo ang Blackbeard Pirates na isang dangerous crew ay noong nagpunta sila sa Marineford War. Noong pinatay nila ang former Yonko na si Whitebeard. At pagkatapos ito ay kinuha pa nila ang karamihan ng teritoryo ng Whitebeard Pirates sa New World. At dahil sa mga achievement na to ay kinilala ang Blackbeard Pirates bilang bagong Emperor crew. Ang Blackbeard Pirates ay marami ng hindi magandang bagay na ginawa sa story. Katulad ng pagiging involved nila sa Rocky Port Incident, ang pagkidnap nila kay Kobe, pag-ambush at pagtalo nila sa Heart Pirates, at ang pagtalo at pagbiyag nila sa Hero of the Marines na si Garp. Mukhang ang Blackbeard Pirates ay mahilig talaga mangidnap dahil kinidnap din nila ang isa sa anak ni Big Mom na si Pudding na mayroong potensyal na makabasa ng poneglyph dahil sa pagiging 3-eye tribe nito. Dahil dito ay isa ang Blackbeard Pirates na masasabing closest to One Piece. Dahil isa na lang din ang kailangan nilang root poneglyph. Ang isa pang dahilan kung bakit isa sa pinakamalakas ang Blackbeard Pirates ay dahil may alam sila na hindi alam ng ibang pirate crew sa mundo. Sa dumaan na taon, ang Blackbeard Pirates ay naghahunt at pumapatay ng mga taong mayroong malalakas na devil fruit. At ang dahilan kung bakit nila to ginagawa ay dahil alam nila kung paano ma-extract ang devil fruit mula sa namatay na user. At pagkatapos ito ay pwede nang mapunta sa kanila ang devil fruit power. Bukod sa kagustuhan ni Blackbeard na makuha ang One Piece treasure at maging Pirate King, ay mayroon pa siyang ibang gustong gawin. Gusto ni Blackbeard na kilalanin ng world government ang Pirate Island Hachinoso bilang legit na kingdom, kung saan magiging king si Blackbeard. At pagkatapos ito, ay papalitan niya ang pangalan ng Hachinoso, na siguradong matagal niyang pinag-isipan ang magiging bagong pangalan nito. Ito ay pangangalanan niya na Blackbeard Kingdom. Sa kabila ng pag-uumpisa lang sa isang maliit na bangka na walang kahit isang crew, ang captain ng Straw Hat Pirates na si Monkey D. Luffy ay nagkaroon ng napakaraming achievement sa loob lamang na mahigit 2 taon. At nakapag-recruit siya ng 9 na incredible crewmates. Ang structure ng Straw Hat Pirates ay malaki ang pagkakaiba kumpara sa ibang Yonko crew dahil binubuo lang sila ng 10 members. Ang pirate crew na to ay walang proper authority na madalas na kanya-kanya lang na ginagawa nila ang gusto nila dahil hindi naman nila kailangang magpaalam kay Luffy. Pero sa tuwing dumadating ang panahon na kailangan nilang magseryoso, kapag may binigay na utos si Luffy ay mabilis tong sinusunod ng kanyang crew at lalabanan nila ang kahit sinong kalaban na makaharap nila. Kahit na ang makalaban nila ay sobrang mas malakas pa kaysa sa kanila. Ang Straw Hat Pirates ay masasabi nating pinakamalayang pirate crew sa mundo. At hindi nila ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng ibang Yonko crew, katulad ng pagmamanufacture ng weapons o pakikisali sa mga political na bagay o pagsakop sa iba't ibang isla at marami pang iba. Ang Straw Hat Pirates ay ginagawa lang ang kahit anong gusto nila sa paglalakbay nila. Ang freedom na to ay naging malaking parte sa pinaka-importanting ability nila. Ang kakayahan nila makipagkaibigan kahit saan lugar sila mapunta. Tingnan nyo na lang kung gaano karami ang naging kaibigan nila. Ang Kingdom ng Alabasta, Fishman Island, Galila Company, Frankie's Family, Crocos, Rayleigh at marami pang iba. Isa pa, kahit hindi pa official ang pagiging ally nila, ang Revolutionary Army ay mayroong strong connection sa Straw Hat Pirates. Dahil bukod sa tatay ni Luffy si Dragon, ay sworn brother pa ni Luffy si Sabo, master ni Sanji si Ivankov, at master din ni Robin ang ilan sa member ng Revolutionary Army. Ang isa pang unique sa Straw Hat Pirates ay hindi sila nagbibigay ng title sa mga members, na katulad ng title na officer o commanders. Sa halip ay meron silang kanya-kanyang ginagampanan sa barko, katulad ni Jinbei na isang helmsman, si Nami na navigator, si Sanji na isang cook, si Chopper ang doktor, at alam niya naman na siguro ang iba pa. Kahit maliit lang ang bilang ng Straw Hat crew ay hindi naman sila pwedeng maliitin ng ibang Yonko crew dahil ang combined bounty nila ay umaabot ng halos 9 billion berries. At sa ngayon na na-awaken na ni Luffy ang kanyang devil fruit ay naging isa na rin si Luffy sa pinakamalakas na karakter sa One Piece, na ikinumpara pa siya ni Kaido sa mga characters na katulad nila Roger, Oden, Shanks, Whitebeard at Zebek. Pero hindi lang ang captain ng Straw Hat Pirates ang masasabing malakas sa crew dahil bawat isang members ng crew ay kayang ipagtanggol ang mga sarili nila laban sa ibang Emperor crew sa New World. Kahit ang weak trio ng Straw Hat na si Usopp, Nami at Chopper ay laging nakakagawa ng paraan para makatulong sa mga malalaking labanan. Noong panahon na pinalaya ng Straw Hat ang Dressrosa, ang napakaraming pirata na nailigtas din ng Straw Hats ay nangakong maging under sa Straw Hats at binuo nila ang
ang Straw Hat Grand Fleet. Ang fleet na to ay binubuo ng 7 pirate crew na may kabuuang bilang na 5,640 members. Dahil dito ay maaari nating sabihin na ang Straw Hat Grand Fleet ay mas malaki pa kaysa sa naging fleet noon ng Whitebeard Pirates. Kaya nakakabilib talaga ang laki ng fleet na nabuo na under sa Straw Hat Pirates. Alam natin na ang main goal ng Straw Hat Pirates ay makuha ang One Piece na magiging dahilan para maging Pirate King si Luffy. Pero ang bawat members ng Straw Hats ay may kanya-kanya rin sariling goal. Katulad ng pagiging world's strongest swordsman, malaman ang true history, makita ang All Blue, at alam nyo na rin siguro ang iba. Sa territory naman ng Straw Hat, sa ngayon, ang official pa lang na alam natin na teritoryo nila ay ang Fishman Island at Wano. Pero nakikita din natin si Bartolomeo na ikinakalat sa New World ang impluwensya ng Straw Hat. At maaari din nating isama sa teritoryo nila ang bawat bansa na pinalaya ng Straw Hat. Katulad ng Alabasta, Dressrosa, Drum Island, Skypiea at Zoo.